Gilas Pilipinas may malaking problema kontra New Zealand national team ngayong second FIBA window. Maulit kaya ang nangyari kontra Brazil? Kumusta na si Kai Sotto? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So kahapon nga'y naganap na ang tapatang pinakainihintay ng lahat sa bilig ng Japan. Ito nga yung laban ng Kai Sotto at AJ Edu, ang twin tower ng ating national team. Though marami tayong mga napanood ng mga matchup ng ating mga Pinoy ballers sa Japan, ay hindi may tatanggi na inaabangan talaga ang matchup na ito dahil nga'y kinukonsidera ang dalawang ito na future ng ating pambansang kupunan. Lahat naman siguro halos tayo ay nasubaybayan ng pag-grow ng tambalang ito mula sa 2019 Batang Gilas hanggang sa 2023 FIBA World Cup sa ating senior team. Kaya naman ang maglaban sila sa isang competitive game ay talaga namang kapanapanabik, hindi ba? Kahapon ay naging matinding laban ng magkabilang kupunan. Ngunit sa bandang huli nakuha ng kupunan ng Koshigaya Alpas ang panalo sa final score na 80-67. Mahalaga para sa Alpas ang panalong ito dahil nga sa sunod-sunod nilang mga talo sa mga nakarang laro nila. Ayon kay Coach Hanzay, coach ng Alpas, ay wala naman daw bago sa routine nila sa practice at estratehiya. Talagang nag-step up lang daw talaga ang lahat sa game. Sa naging matchup naman ng ating dalawang kababayan ay nag-step up literal si Kai Sotto na kumamada ng 13 points, 8 rebounds, 3 assists at 4 blocks. Habang si AJ Edu naman daw na ungusan ni Kai ay still nakapagbigay pa rin ito ng magandang ambag sa Nagasaki, scoring 6 points, 8 rebounds at 1 block. Ngunit mas aangat pa sana si Kai kung natapos niya ang game. Nangyari kasing na-injury ito sa mga last minute ng third frame, dahilan kung bakit hindi na ito nakabalik pa sa laro. Nag-tweak kasi ang kaliwang ankle nito, though hindi nakuhanan ng camera ay makikita naman kung gaano ito kasakit dahil dito ay tila nailalagay sa alanganin ng ating national team sa magiging laban natin sa national team ng New Zealand, the second FIBA window ngayong buwan. Ayon sa mga expert, kung simple o minor sprain lamang ito ay pahinga lamang ito ng 2 linggo upang gumaling. Pero kung medyo malala ay kailangan magpahinga ni Kai ng 6 hanggang 12 linggo bago ito gumaling. Ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni 1X sa inyong first cash in. Hulaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kay magkakapera ka, kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. At kapag nangyari ito ay 100% na walang kaiju sa Gilas kontra Tall Blacks. Dadagdag ito sa pasanang isipin ng problema ni Coach Tim Cone para sa ating national team. Maliban kasi kay Kai ay naging malaking isipin din ni Coach Tim ang naging performance ni Brownlee kontra TNT sa finals ng Governors Cup ng PBA. Kung sana'y naitala nito ang kanyang worst performance sa open side, scoring only 8 points. Well, in fairness, kagabi nakabalik naman sa bench si Kai mula sa locker at after ng game ay nakita pa itong nakipagkulitan sa kanyang mga teammates. Pero pansin din na medyo hindi ganun kaganda ang lakad nito. Sa ngayon ay wala pang kung anong update na inilalabas ang team nito na Alpas ukol sa injury ni Kaiju na may sked ng game sa Sabado. Well, hopefully nothing serious at sana'y minor lamang ito dahil kung minor lang ay malaki ang posibilidad na makalaro ito sa ating national team sa second FIBA window, especially sa laban natin kontra New Zealand.